Luno, so ngayon, ikikwento ko sa inyo no, ang mga nakaraan ko bago ako nagiging dito. Naging ganito. I was a Catholic before. No? My father, my mother, my sister. No? Lahat side sa mama ko at saka papa ko. Katoliko kami lahat. Noong mga panahon na gusto ko talagang maintindihan kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kasi hindi kasi ako komportable na nakikinig lamang ako sa mga pangangaral ng mga pare. Kasi minsan yung mga pangaral nila parang hindi nakakatulong sa akin kasi parang bang walang buhay, walang kapangyarihan. So bumili ako ng Biblia noon. Yung kompleto, yung malaki. Pangarap ko yun eh. Tag 169 lang ata yun. Mga ganun yung presyo nun. Doon sa Gaisano sa National Bookstore. So bumili ako noon. Binasa ko yung Biblia, binasa ko yun doon. May nabasa ako doon patungkol sa mga Diyos-Diyosan. Bawal pala ang gumawa ng mga imahe. Kinamumuhian pala yun. Every time na binabasa ko yun, yun ang lagi kong nababasa. Sabi ko, ano bang ibig sabihin nito? So, ang ibig sabihin nito, bawal yun na inilagay doon sa mga templo. Kasi doon, nakasulat din doon na inilagay nila ang mga Diyos-Diyosan na aking kinamumuhian sa aking templo at dinumihan nila ito. So, sabi ko, doon sa mga templo, may mga Diyos-Diyosan doon, mga santo, mga Maria, o sino pa man yung mga gawa sa kahoy. So sinabi ng Panginoon, at dinumihan nila ito. So nangangahulugan, ang templo ng Panginoon, dinumihan ng mga tao. Pero hindi ko pa rin naintindihan, hindi ko pa rin nawanaan. Binasa ko uli yung iba, patungkol sa mga kahoy, ng mga kulit-kulit, ng ganito, inintindi ko ng maputi. Hindi ko masyadong naintindihan. Humingi ako ng sign sa Panginoon na ganito. Bawal ba ito? Bigyan mo ako ng sign na ganito. Na naginip ako doon sa isang simbahan doon sa city, sa amin. Doon sa simbahan, sa bawat gilid doon sa simbahan, doon sa bawat gilid, pintuan yun, pag ganyan-ganyan yung, pag ganyan, pintuan yan, sa bawat gilid. Tapos yung pinakapintuan talaga, harap ng kalsada o gate, dito talaga sa may, pag ganyan kasi yung uniforma tapos pag ganyan-ganyan, tapos dito talaga yung pintuan niya. Nakatayo ako doon, bandang dulo, dito sa banda. Nakatayo ako doon. Sabi ko, bakit nandito ako? Bakit nandito ako sa simbahan na ito? Nakita ako, nakatayo ako doon sa harap ng altar. Pero dito na ako bandang dulo, malayo ng konti. Malapit sa pintuan. Pero hindi naman masyado sa pintuan. Nakita ko yun na lahat ng mga imahe, mga santo sa buong mundo, nagtitipon doon sa altar. Hanggang sa nakumpleto yun. Nakita ko yun doon ang mga maimahe ng mga Birheng Maria, Santo Niño at saka yung bagong-bago pa lang noon aprubahan bilang santo. Yun si San Pedro Calungsod. Sabi ko, andito pala nitong tatlong ito. Pero ang na-focus ko talagang tingnan, it's yung Santo Niño at saka San Pedro Calungsod. Pagkakumpleto sa lahat ng imahe noon, natipon doon sa isang altar, sabi ko, ang dami Lahat ng mga tao sa buong mundo, nagtitipon at pumunta doon. At nakatayo yung mga tao. Hanggang sa nakumpleto sila ng mga tao doon na pumapasok doon sa mga pintuan doon sa bawat gilid. Sabi ko, ang dami nila. Tapos, pag nung nakumpleto na sila, bigla silang dumapa at sinasamba nila ang lahat ng mga rebulto na yun. Nagtaka ako. Sinamba nila yung mga rebulto. Tapos may isang tao na dumaan dito sa may bandang kaliwa ko. Papunta siya doon. Akala ko, sasama siya sa pagsamba. Kaya nasabi ko sa sarili ko, siguro itong taong ito na dumaan, kasi yung dumaan sinabihan ko, siguro itong taong ito dadaan siya. Pupunta rin siya doon, sasama siya sa pagsamba. Ngunit nagkamali ako, bigla siyang huminto sa harapan ko at bigla niyang itinuro yung puso ko. Sabay, parang ganyan. Sabi niya, huwag mo itong sambahin, huwag mo silang sambahin upang hindi magiging mapait ang puso mo. Bigla akong nagising ng time na yun. Para bang sumakit yung ulo ko nung isipin ko, para bang ano ba yun? Sabi ko, hindi ko ano ba yun? Noong panahon na yun, mahigpit ang paniniwala ko bilang Catholic member. Kasi isa nga akong Katoliko, pamilya ko. Nakita ko talaga, sabi ko sa sarili ko, ayoko nang bumalik dyan sa religion na yan. Ayoko na. Kasi binawalan ako ng Panginoon ganito ganyan. Dahil nga sa kapangyarihan ni Satanas na gumapo sa akin parang kadina.
hindi ka basta-basta makakawala. Para niya akong hinihila, para akong isang turong baka na hinihila papunta sa katayan. Gustuhin ko mang umayaw, ayoko nang pumasok doon, gustuhin ko man. Parang gusto ko talaga. Gustuhin ko mang umayaw, parang gusto ko talaga. Hanggang sa hindi ko napigilan yung sarili ko, lumipas ang mga ilang buwan o ilang linggo, buwan. Pumasok ako doon sa simbahan namin. Kasi Katolik na ako. Doon sa barangay namin. Sumamba ako doon. Doon may mga misa-misa. Lumipas ang 2 o 3 araw ata yun. May napanaginipan ako doon sa aming bahay. Yung bahay namin dati, parang kubo lang yun. Maliit lang, hindi masyado malaki. Doon ako sa bahay may ginagawa. Biglang lumindol, parang inaalog yung bahay. Natalip na tumilapon ako sa labas. Papung doon sa may gate namin. May koral yun eh. Ano ba tawag yun sa koral? Tapos napaganyan ako, humingi ako ng patawad sa Panginoon kasi alam ko, nagkasala ako. Sabi ko sa kanya, pasensya na po Panginoon. Pasensya na po Diyos, hindi ko po sinasadya, nagkasala ako. Patawarin niyo po ako. Nakita ko siya, pag ganyan ko, may nakita ako isang tao na nakaputi, may sandal, pero hindi ko nakita yung mukha niya. Nakita ko yung damit niya at saka paan niya. Yung damit niya, napakaputi at parang umikinang yung kaputian niya, parang nagliliwanag yung puti niya, yung kaputian niya. Hindi ko maintindihan. Sabi ko, sino to? Tapos bigla siyang nagsabi sa akin, Di ba binalaan na kita na wag kang magsamba sa mga rebulto o mga imahe, mga Diyos-Diyosan. Doon ko na-realize ang pagkakamali ko. Yun ang pagkakamali ko nung pumasok ako noon. Yung parang kadina na gumapo sa akin, na para bang humahatak sa akin, para bumalik at pumasok doon sa bilang Katolik, kasi Katolik nga ako, parang natanggal yun. At gumaan yung pakiramdam ko nung narinig ko yun. Nagpasalamat ako sa Panginoon kasi nakawala ako doon. Ito ang experience ko. As long as you are a Catholic at mahigpit at paniniwala mo dyan, mahirapan ka makawala dyan kasi ang bawat tao, hinahawakan ni Satanas yan. Kasi yung religion na yan is a false religion. About sa mga rebulto, basahin mo muna na mabuti ang nakasulat sa Biblia. Huwag mong hintayin na matapos ang oras mo na hindi ka nakabalik sa Panginoon dahil natili ka dyan sa mga relihiyon na nagiging pintuan patungo sa impyerno. Ang Diyos Espiritu at dapat siyang sambahin at sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Ang sinabi ng ating Panginoon, nakasulat nga yan kahit sa 10 Commandments, nakasulat ngayon, huwag kang gumawa ng mga image. At nakasulat din yan doon sa kasulatan na sa kanyang mga altar o sa kanyang templo, huwag kayong maglagay ng mga Diyos-Diyosan dyan. Binagbabawal yan kung intindihin mo talaga yan. Pero yung mga pare hindi nakikinig at sinusuway nila ang Panginoon. Instead na itutuwid nila ang tao, sila pa yung dahilan upang ang mga tao ay tatahak patungo sa kapahamakan. At sa ganung paraan, sila ang dahilan upang ang mga tao ay mapapahamak at mapaparusahan ang impyerno. Kaya kung hindi ka kikilos, hindi ka gagawa ng paraan, paano ka makawala sa kapangyarihan ni Satanas? It's up to you. Mahirap makawala sa kapangyarihan ni Satanas kung hindi ka lalapit sa Panginoon. Hawakan yan. Gustuhin mo bumalik. Maniwala ka sa akin, yung puso mo parang mahihila sa iyo pabalik doon sa dati mong relihiyon. Naranasan ko na yan noon. Kaya nga masasabi ko sa pag-convert ko into Christ, pagbalik loob ko sa Panginoon, walang tao na tumulong sa akin o nagpapabalik sa akin, kundi ang Panginoon mismo ang kumuha sa akin mula sa bitak ni Satanas upang mamamuhay muli sa kanyang kalooban. Binasa ko, inintindi at tinupad kung ano ang nakasulat dito sa Biblia. Kahit mahirap, dumaan ako sa kahirapan, sabi ko, walang problema. Dadaanan ko to, sandaling buhay lang to. Sa sandaling buhay lang ito. Pagkatapos nito, wala na. Maikling buhay lang to. Ganito lang yan, ang buhay dito sa mundong ito. Ititiisin natin to. Kaya sabi ko, ipagpatuloy ko ito until the end. Kasi ang pangako ng ating Panginoon, sabi niya, hold fast what you have till I come. So hold fast. Hawakan mo yung pananampalataya mo hanggang sa pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Yung pananalig mo hanggang kamatayan. And sabi niya,
and I will give you the crown of life. Doon sa mga pangako ng Panginoon para sa mga tao na nananatili sa Kanya habang or hanggang kamatayan. So hanggang dito na lang, no. Maraming salamat, no. So think about it, no. Pag-isipan nyo munang mabuti. Umalis kayo dyan habang may oras pa. Huwag nyo hintayin na matapos ang oras nyo or panahon nyo na doon na kayo magising sa huling, doon sa tinawag, doon sa mundo ng mga patay. So gumising kayo, huwag kayong dumagdag doon sa mga tao na hanggang ngayon nagsisisi sila doon at gustong bumalik at wala nang chance. Kamatayan, death is wala na talagang chance doon. So hanggang dito na lang, thank you.